Naka-flat siya dito. So ang ibig sabihin mga katiits, pag makakuha kayo sa ilalim ng hukay ninyo, maraming ipaalam nito mga katiits, itong sapatos na to mga katiits, na mayroong putol, naka-flat dito sa itaas. Ang unang reading nito mga katiits sa ilalim, mayroon lock cement sa ilalim mga katiits bago ang deposito. Yan ang unang reading natin nito mga katiits, na itong markers na sapatos na kuha natin sa ilalim. Sa sunod mga katiits, ang kalawang reading nito, ibig sabihin yan mga katiits, may tendency mag-change direction ang hukay natin. Yan ang reading natin ito mga katiits, na itong markers na sapatos. So una, mayroong lock cement mga katiits bago ang deposito. Yan ang unang meaning. Pangalawa, may tendency mag-change direction. Naka-formation siya sa ilalim mga katiits. Yan, nakaganon siya mga katiits sa ilalim. Yan, perfect siya, nakaganon mga katiits sa ilalim. Itong butas natin na mayroon konting tubig na doon siya naka-formation mga katiits. Yan. Yan, pag kinuhaan na nila mga katiits, nakaganon lang, naka-flat dito na nila. So tiningnan ko mga katiits, mayroong arrow sign mga katiits, sekreto. Yan, arrow sign mga katiits na sekreto. Tapos mayroon siyang arrow naman dito mga katiits, mayroon siyang arrow slash siya mga katiits, at may dot aling dito mga katiits, nag-dot siya dito. Nectar naman dito mga katiits, at may malaking slope dito mga katiits. So hindi ta magpaligaw sa markers mga katiits. Okay, itong butas may kaunting tubig na mga katiits. Wala pa nakaabot ng 3 meters. Tapos ito naman mga katiits, halatang halata mga katiits na man-made, parang anchor lock siya mga katiits. At dito kung tingnan natin, mayroon siyang slash mga katiits sa ilalim. Center niya mga katiits dito. Yan. Yan. At mayroon siyang naka-slope dito mga katiits. Ito. So ito ang anchor lock. Naka-anchor lock siya mga katiits. At ang posisyon niya sa ilalim nakaganon. Nakaganon siya, nakaposisyon sa ilalim mga katiits. Dito sa ating inuupuan, nakaharap. So tiningnan natin ang ilalim. Ito ang secret niya mga katiits, kasi nakataob siya ganon. Kataob siya mga katiits. Mayroon ng kaunting tubig. Sa 3 meters lang ang ating dukot nito mga katiits. Malaman natin pag abot ng 3 meters, kung hindi pa natin makita ang hinanap natin, malaman natin mga katiits kung saan ta mag-direction. Amin ang markers ang ating nakuha sa ilalim na mga man-made. Ito mga katiits, kung tingnan natin, diretsuhan lang, naka-anchor lock siya sa ibig sabihin nandoon lang, down lang mga katiits. So don't skip this video mga katiits, and huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at mag-share sa ating kapwa katiits para mayroon kayong matagpuan na markers na ganito. Malaman ninyo kung ano ang mga ipahiwatig na tinutukoy sa kanilang site mga katiits. Arrow sign siya mga katiits.
ito ang anchor lock. Tingnan natin mga katiits, nakaganon lang. So dito siya mga katiits, down lang tayo palalim, hindi tayo paligaw sa mga markers, kasi mga legit markers na ang nakita natin mga katiits. Pareho nito na sapatos. Maraming mga batong ang nakuha mga katiits na may form na heart, diamond. So gano'n na mga katiits ang ating hukay. Hindi na tayo basta-basta maghukay na walang basihan. Yan ang sinabi ko, kapag makaabot na kayong 4 feet, 5 feet, wala kayong basihan hanggang 3 meters at magsabi lang kayo na mamahalin ng gamit ang gamit ninyo, mga scanner at mga metal detector, huwag na kayo magpatuloy pa, kasi yung mga gamit na ganon, walang katotohanan yan, negosyo yan. Mga scanner, mga metal detector, na mga bago nga metal detector ngayon, wala pang metal detector nakakuha ng treasure. Kung yan ang gamitin ninyo sa inyong paghahanap sa paghukay, ang mga sinaunang panahon ng mga treasure hunter, wala nang metal detector at walang scanner, at sila pa ang unang nakakuha sa mga treasure. Gamit lang sila ng kumpas, pagbasa sa marker sa itaas ng lupa, pagtanong-tanong sa may-ari ng lupa na legit ba ang area, na mayroon bang Japanese camp, daanan ba ng mga Hapon, at ilocate ang area kung mayroon bang mga markers na positive na man-made, at hanapin ang tinutukoy sa markers kung saan ang nakabaon ang deposito. Ginamitan na nilang LRAD or kumpas yan. Wala nang metal detector at scanner. Kailangan marunong ka mag-remap, kasi magamit na kayo ng puro lang kayo scanner, metal detector. Mayroon pang iba magsabi na mahalin ang metal detector niya. Kahit pa bilyon-bilyon ang metal detector mo, kapag hindi ka marunong magbasa ng marker sa itaas at hindi ka marunong mag-reading sa marker sa ilalim sa hukay nimo, abot ka na lang ng 20 years hukay. Ibaon ka na lang sa hukay mo, hindi mo makita ang hinanap mo kasi mali ang direksyon ang pinuntahan mo at mga metal detector lang sa liga ninyo. Huwag na kayo, kasi tayo nag-treasure mga katiits, alam natin kahit nandoon na ang deposito malapit na, kapag hindi ibigay, aatras tayo dyan, tambakan natin ulit ang hukay, hindi tayo dudukot. Kailangan manalangin ng may kapal habang magti-treasure. Alam natin na hindi basta-basta ang pagti-treasure. Yan ang dapat tandaan. Huwag nang magsabi na maganda ang gamit, mamahalin ang gamit. Kahit pang ilang mahalin pang gamit mo, ikaw mismo ang may-ari ng gamit mo, hindi mo alam. Wala kang alam sa pagti-treasure. Kawawa naman ang mga tao na sasabihan mo sa kanilang lupa na mayroon at makuha. Maawa naman ta sa kanila. Kasi ang pag-treasure, alam natin hindi basta-basta ang pag-treasure. Kailangan mayroon tayong basihan. At ikatlong araw natin mga katiits pagpunta dito sa kanilang site. At sama tayo sa paghukay nila mga katiits. Yan tayo kapag may tayong tulungan. So re-check detect tayo mga katiits sa itaas, hindi tayo mag-recheck detect sa ilalim. Kasi kapag nandoon ka sa ilalim, ang singaw ng deposit ang nag-semicircle sa butas ninyo, lahat posisyon nyo sa ilalim mag-detect. Mas mabuti nandoon ka sa itaas, mag-recheck detect mga katiits kung doon pa ba makapuwid ang gamit nimo sa kanilang butas. So pareho nito sa ating pag-recheck detect mga katiits, nag-semicircle tayo mga katiits. So kahit nag-circle na tayo sa area mga katiits, nakapuwid lagi ang
homemade long range locator natin mga katiits sa gitna sa butas nila mga katiits. Yan ang pag-confirm una mga katiits kung mag-recheck detect kayo sa inyong mga butas. Kasi kung sa ilalim lang kayo mag-recheck detect, hindi mo mag-recheck detect sa itaas, wala nang insakto impormasyon sa ilalim mga katiits kapag doon ka sa ilalim mag-recheck detect. Kailangan sa itaas. Kasi sa ilalim, nandoon ang lahat ng singaw ng deposit. Kahit saan ka makaposisyon sa ilalim, lalong-lalo na long range locator ang gamit mo, madali lang siya makasagap ng signal at hindi matukoy kung saan ang pointing sa deposito mga katiits. Kailangan pasinsinan din paggamit sa mga gamit natin mga katiits. So nakita ninyo mga katiits ang ating gamit, nakapoint siya lagi sa gitna. So ito mga katiits, hidden markers nga nakita natin sa gilid sa hukay nila mga katiits. So ating i-remap ito mga katiits. Naka slanting itong bato mga katiits, nakatingin sa ating hukay. So ito slash, tapos dito mga katiits slanting butas, tapos dito sa baba scope siya mga katiits nga nakatingin sa center sa hukay nila mga katiits. Nakatingin siya ang scope mga katiits dito. So ito mga katiits, 1 meter na lang ang kulang mga katiits na mag-exact 3 meters ang hukay mga katiits. So ito ang pinakalas na bato mga katiits na malaki. So makita natin sa video mga katiits na mayroon mga arrow siya mga katiits na tinutukoy kung saan banda ang lokasyon mga katiits. So nasa gitna siya sa hukay nila mga katiits. So ating rinimap ito mga katiits. So makita ninyo pinaka hidden trail marker siya mga katiits. Nag-iisa na lang siyang bato mga katiits na nasa gitna at wala ng iba mga katiits, at limestone na ang inupuan nitong bato mga katiits. So talagang man-made siya mga katiits, hindi basta-basta itong pagkagawa ng tao itong markers mga katiits. So ito lang ay kasabi ko mga katiits. Don't forget subscribe sa ating YouTube channel para masubaybayan ninyo itong site mga katiits kung saan ang direksyon nitong ipahiwatig na markers na bato mga katiits. So maraming salamat. Magandang hapon Philippines.